Happy Mother's Day kay Madam Pea at sa lahat ng mga beautiful, prettyful na mommies na followers and subscribers namin. So nag-lunch lang kami dyan sa Green Hills and nalaman ko na meron palang bagong bukas dito na VinFast sa Gilmore. And marami kasing nagtatanong sa amin ng compatibility ng Charge X sa mga VinFast vehicles. So naisipan namin ni Madam Pea after mag-lunch na pumasyal dito sa Gilmore. And we are so lucky, nandito si Marvin, pakilala ko sa inyo, sales associate, sales consultant. Yes po. Ayan. So nandito kami sa VinFast Gilmore and gusto ko sanang tingnan yung VF3 kasi it's very popular, di ba? And ang daming bumibili. Ano nga sir, ilang oras lang nandito, wala na agad. Opo, bali last week, isang araw lang, 8 p.m. siya na-deliver, tapos kinabukasan, for releasing na yung 4 na units. Ganun kabilis yung racing dito. Sobrang in-demand ng VinFast. So anyway, behind us is the VF MPV 7, ano? Yes. Kaka-launch lang nito last week. Yes, May 4. May 4. And this one really made some noise sa social media. Kasi magkano to? 1.240 million. 1,240,000 pesos. MPV, 7-seater, full EV. Ano sir ang size ulit ng battery? 60.3 kilowatts. 60.3 kilowatt hour. Ano ang estimated range? Range around 400 to 450 kilometers. Yun, mga 400 to 450 kilometers. Ang ganda na, di ba? So, MPV, sinong katapat nito? Innova, mga ganun Innova, ano? yes, ganun. So, magkano ng diesel ngayon? Full EV, 400, sabihin mo na, 450 is very idealistic. Sabihin na natin ang real scenario nito, real world na consumption nito, pag na-traffic ka dito sa bandang Green Hills, andyan sa mga schools, sabihin mo ng mga 400 lang to or 380. Baka 1 week atid sundo sa mga school. Hindi mo mauubos eh. Since nandito ang VF MPV, we will do a quick tour. Itutur ko kayo kung anong meron, kung anong features niya para makita nyo. And mabilisan lang tapos yun nga lang, wala tayong test drive. Kasi allocated na rin to. Kailan lang to dumating, may customer na, may owner na nito. So hindi natin to pwedeng i-test drive. So we'll just do a quick tour. Yes, Tapos, bago natin gawin yan, ano pang mga questions natin kay Sir Marvin? Marvin, totoo ba na nakakabili daw ng, balik tayo sa BF3 kasi na-intrigue ako sa BF3. Yes. Totoo ba na nakakabili ng BF3 using credit card? Yes, pwede. Pwede. Meron lang surcharge na 2.7%. 2.7%. Tapos, yung magkano ulit ang price ng BF3? With subscription is 590,000. 590,000. Pag walang Without subscription, nasa nasa 790. 790. Ito namang MPV 7, With subscription niya is 1,240,000. Tapos yung without subscription is 1.520. 1.520. So, okay. Paliwanag ko lang konti to those who are new dun sa program ng VinFast. Kasi medyo unique. Ang alam ko sa Pilipinas, kayo lang may ganung program. Yes, no? So, ang ibig sabihin ng subscription program, ibig sabihin, parang hindi mo binibili yung battery. Okay? Parang niloloan mo lang, nililease mo lang, nagbabayad ka lang ng subscription fee kay VinFast. So, ang maganda doon, pag nag-start na mag-degrade yung battery, papalitan nila. Hindi mo concern yung battery. Sir, MPV7, magkano ang monthly subscription ng battery? Less than 2,000 kilometers, nasa 2,700 pesos lang. So, kapag in 1 month, ang tinakbo niya is less than 2,000 kilometers, 2,700 ang babayaran mo. So, ikumpara mo kung may panghatid sundo ka sa school na diesel, magkano ang gagastusin mo. So, dun na lang, yun na lang isipin mo. Ipapakita ko sa inyo na gagana siya dito sa VF MPV 7. Andito ngayon yung Charge X natin, ano? So, katulad ng pinaliwanag ko sa inyo sa video, yung tutorial video natin, hindi ko alam kung ano ang load rating nito. Itong saksakan dito. Ayan. So, ang ginawa ko, sinet ko to sa 10 amperes. Ayan.
Although, ang pinaka-lowest talaga is 8 amperes. Confident ako na kaya niya ang 10 kasi this is a new building. Sa tingin ko naman, hindi bababa ng 10 amperes yung load rating na to. So, ayan, naka 10 amperes siya. And then, nakasaksak siya dito sa VF3. Nakasaksak siya dito sa VF-MPV7. Ayan. Tingnan natin sa loob. Right now, it shows 4.5 amperes ang kinakarga. No? Ang SOC natin is 62%. So, meron pa siyang 38% na ikakarga. And that 38% will take 4 hours and 20 minutes. Kasi 4.5 amperes lang ang sa ngayon ang pumapasok. Ayan. Mag-stabilize pa yan kasi bagong saksak lang. Now, dito pala sa VinFast, ang system nila, meron pang control ng charging power. So right now, nilimit lang niya sa 10 amperes. Kasi dun sa ChargeX natin, nilagay ko lang din 10 amperes. Kasi again, hindi natin sure kung ano ang power, yung load rating nung wall socket. Hindi natin pwedeng palakasin ng sobra-sobra, paabutin ng 16 amperes kasi baka hindi kayanin ng socket, masusunog yun. Okay? So, we're just playing safe. Anyway, the point is lang naman for this demonstration is to show to you guys that yung ChargeX compatible sa VinFast. Looking at the front fascia of the VinFast VF-MPV7, it's the familiar front design ng lahat ng mga VinFast. Meron siyang LED bar sa front, tapos nagko-converge dito sa gitna, forming that V logo for VinFast. So madaling ma-identify, from a distance alam mo agad na it's a VinFast. And then here meron kang LED na headlights. Projector type to. Meron siyang grill dito, I think to ventilate yung parang may cooling system siya dun sa loob. So dito sa housing ng headlight niya, wala na siyang ibang arte dyan. Kanina I was looking for the turn signal. Andun pala yung turn signal. Part of the LED bar. So, very noticeable. Pag nakita mo sa road yan, alam mo na magta-turn siya. Mm-hmm. So, wala. Very basic, malinis. Pero this one looks like a provision na baka later merong aftermarket na fog light. Sa tingin ko lang, Ayan. Maganda, malinis. Very simple, very basic. Very minimalist ang tingin ko sa kanya. And then, meron na rin siyang turn signal dito sa side mirror. Yung wheels naman niya, malaki Yung size ng tires is 235/50/19. And this is Ceylon. I think yung Ceylon is also Chinese, pero mas matagal na tong nasa Pilipinas. Kasi yung previous cars ko, nakagamit na rin ako ng Ceylon. And happy naman ako sa performance niya. And look at this. Naka-disc brake na siya. Tingnan natin sa likod. So, same size of tires and wheels, disc brake na rin. Sir Marvin, may nakikita ako dito. Ano ba to? Camera? Yes. Pang 360? Possible, abang siya for 360 camera. Okay. So, sa ngayon wala yan. Yes, wala pa po. Kumbaga parang provision lang. Yes. Alright. So, dito sa side mirror, wala rin to. Ano lang din to? Yes, Provision lang. Provision din. Possible kaya, sir, na sa Vietnam merong higher-end model na to? Yes, sir. Baka, Meron siyang, opo. Sa ngayon, isang variant pa lang ang nandito sa atin. Bali, 2 variants na. Yung isa, yung limo green. Yung limo green. Yes. Ah. Same body lang. Ang limo green tsaka ang MPV7, pareho ng body? Yes, same. Okay. Alin ang mas high-end? Ito po yung mas high-end. Ito ang mas high-end. Ano ang price naman ng limo green? Ang price ng limo green is 1,099,000. 1,099,000. So, cheaper by mga 200. 200. So, yung 1.2 na yun, with battery subscription din yun? Yes, sir. Okay. So, the same body in terms of size, width, pareho lang. Yes. So, mas may additional features lang to. How about yung size ng battery? Same lang din po. Same lang din. So, same range. 60 kilowatts. So, ang laki pa ng fender gap, no? Yung mga mahilig mag-setup dito, feeling ko baka pwede pa to salpakan ng mga 2021. Maluwag pa Ayan, no? So, anyway,
Going here sa side profile niya, yung height niya dito, hindi siya masyadong mataas. I would say, mas mababa to ng konti sa Innova, no? Yes, sir. Pero hindi naman siya kasing liit ng mga tipong Livina or Expander. Saan siya mas malaki? Mas malaki to. Mas malaki to sa Expander. Unang impression ko sa loob, parang wider than the Innova, no? Yes, Mga sir. konti lang, Konti ano? lang. Konti lang. Sige, mamaya na yung interior. Ang ganda rin ng ground clearance. Ano sir ang ground clearance ito? 200. Nasa 200 Yes. millimeters. 200. Not bad. So magsasakay ka dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I think kayang-kaya ng ground clearance niya. Alright? And then all the way here, ang ganda ng forma, may spoiler na rin siya dito. Okay? And maganda rin naman yung mga curves, mga lines. Very typical sa VinFast, yun ang napansin ko magmula nung dumating ang VinFast sa atin. Malinis lang yung design niya. No? Simple, Minimal. may mga lines, walang masyadong sobrang arte. Okay? Dito naman sa rear, again, the signature or the typical VinFast na LED bar na very recognizable. I think lahat naman tayo ngayon sa Pilipinas, after how many years na sir ang VinFast sa Philippines? Mag 3 years na. So for 3 years of existence of the VinFast brand in the Philippines, I think alam na natin to eh. Makita mo lang to, tapos may V dito, alam mo agad it's a VinFast, di ba? Turn signal. Turn signal. And then there's your emblem. Tapos meron pa rin naman siyang Reflectors. sonar sensors that will help you when Sonar. you're reversing or when you're parking. So merong sensor dito 1, 2, 3, and 4. And then attachment for your tow hook. And then meron ka ditong dalawang reflectors. Alright? And nandito yung plate number. Yung attachment natin, sir, yung fit naman to sa size yes, sir. ng Philippine plate number. Yes, sir. Hindi mo na kailangan ng mga adapter pa. Hindi na. Diyan sa Okay. may mark Nice. yun. Okay. And then, teka, bago natin buksan, so dito, Design lang. hindi naman siya butas. So, design lang. Design lang. Alright? So, hindi siya diffuser or air passage. Parang ganon. Hindi naman siya for aerodynamics. Design lang talaga. Now, let's open this. So, electronic lock na rin siya, pero hindi automatic tailgate. Right? So, may hydraulic lang siya dito. And, yeah, mapapansin mo, medyo mababa lang siya kumpara nga, again, kasi parang feeling ko, nakikipag-compete to sa, ang kalaban talaga nito is Innova. No? Innova talaga yung ano niya. Ang target nito. Target niya. So, in terms of height, mas mababa lang siya ng konti. Yes, medyo Okay? mababa. Now, tingnan nyo naman yung interior. Kahit dito pa lang sa likod, hindi nyo pa nakikita yung sa loob. Dito pa lang sa likod, makikita mo, medyo premium na siya kumpara sa ibang brand at this price point. Naka-open yung third row. Sagad natin. Okay, pinakasagad na yan. Meron ka pa ring space. I would say mga 3 malalaking backpacks ng bata. Kasya. Alright? And then may LED lights ka dito left and right. And then meron kang toolbox. Uy, malalim. Akala ko mababaw lang. Medyo nagulat ako. Malalim pala, no? So, obviously, walang spare tire. Yes, wala po. EV. Mga EV natin, wala nang spare tire. And then, andito yung two hook. Yes, for now, wala. Yung tropa namin, tawag namin dito two hook. Two hook. Joke lang namin yun. Two hook. And then, I think nandito, ayan. Ano to? Mukhang tire wrench? Opo, possible tire wrench. Tapos ito yung ating tire inflator. Ano Repair to? kit. Repair kit. Yes. Okay. And then, so malamang baka may For ano now, dito. opo, wala pa Meron yung ditong air included. compressor, no? Yes, merong kasama dyan. Meron kasama yan, hindi lang nilagay nila ngayon. And then dito sa gilid is nothing but ano lang. Open space lang. Open space lang siya for whatever you want na gawin mong storage. Baka later magkaroon to ng aftermarket na nabibiling, yung mga trunk organizer Yes, sir. na mas magiging maganda yung pagkaka-organize ng space. Makapagdagdag ka pa ng mga storage spaces. Yes, sir. Exactly. Okay, now, so subukan natin itong i-fold. So manual lang siya, pero madali lang din naman. Sakto lang siya sa height ko, hindi tinatamaan yung likod ko. Kasi guys, remember yung ibang na-review natin na sasakyan na malalaki. Medyo malayo yung hatak ko nung kasi nga malaki.
Eto, siguro pang maliit na kotse lang talaga ako. Ano? Sakto lang, hindi sumasakit yung likod ko. So anyway, ayan. Maluwag naman, di ba? Maluwag. Ayan, testingin natin. Yun, no? Ayun, Sakto. pwede. So, pa nag-camping kami ni Madam Pea, kaming dalawa dito. Pwede naman, di ba? So, Mas may cargo space ka dyan. And tara, ikot naman tayo dun sa loob para makita nyo. Before I go inside the third row, upo muna ako dito sa second row kasi na-adjust to eh. Right? Uy, maganda yung cushion niya. Lumulubog ako. Maganda ah. Maganda rin yung leather. Maganda yung quality ng leather. Honestly guys, comfortable yung upuan. So anyway, focus muna tayo sa space. So, this is my space. Meron akong mga 1.5 fist dito. Adjustable. Forward, backward. Okay. So, right now, ito na ang pinakasagad sa likod. Okay? Comfortable naman ako. Nice elbow room. Okay din yung headroom. And then, komportable talaga yung upuan. May pagkasofa ang dating. Dito sa gitna, okay lang. Medyo nafe-feel kong magdidikit-dikit kami. Okay. I think, 3 of me, medyo kailangan close friends kaming tatlo. Kasi medyo dikit. Pero okay lang. City driving, komportable pa to. Guys, for your reference, yung mga bago sa channel namin, I'm 5'6", 145 pounds. Dito naman sa floor, it's all flat at maluwag. Ayan, no? This is my size 9 or size 10 na shoes. Kasyang-kasya. And then here, meron kaming sariling aircon vent na maliliit lang. And then, merong dalawang charging ports, USB-C, USB-A. And yeah, that's it. So, dito, you have your OSB. Walang lamp dito. Kasi, andito. Ayan, so may LED ka dito. And then, aircon control, may aircon vent for the third row. Kasi nga naman, kung meron ka na rin lang naman dito for the second row, edi doon naman for the third row. It should be very comfortable in terms of air conditioning, no? Since nakaupo na ako sa second row, sinet ko na siya sa comfortable sitting position ko. Ngayon, tingnan natin how I would fit in the third row. So, lift natin to dito. Yun. Automatic magta-tumble siya. Nice. Okay lang din yung space. Sakto. Madali lang pumasok. Ayan. Upo ako dito. And then, balik natin. Ayan. So, yan yung sitting position ko kanina. Okay naman. Honestly kanina, parang ina-expect ko talaga na masikip. Pero, sumaluwag-luwag pa to sa ina-expect ko kanina. Yung pagkakaupo ko, again, same as the second row, maganda talaga yung cushion niya. Ramdam mong lumulubog ka. You know? So, pag nalubak, alam mong may sumasalo sa'yo. Okay? Now, dito, as you can see, medyo mataas. No? Medyo parang squatting na yung position. Dito naman, ang maganda sa kanya, at first, akala ko parang uncomfortable na nakapatong yung paa mo dito. Sa umpisa, dito ko nilagay yung paa ko. So, parang ang awkward, kaya ang taas ng thigh ko dito, di ba? Kaya ang taas. Kasi akala ko may ipit ako doon. Hindi. Kasi pwede mo pala ibaba. Ayan, kasya yung paa. Nilagyan talaga na ng space papunta doon sa baba. So, ngayon, yung thigh ko, hindi na masyadong nakataas. So, comfortable. Ayan, Again, guys, yung paa ko, my shoes are size 9 or 10. Hindi ko lang maalala exactly. But, ayan, it can move freely. And another thing, as you have noticed, nag-split siya ng 60-40. And maganda sa kanya, both of them natatumble. Right? As you can see, ayan, nakatumble yung 40%. So, kahit saang side pwedeng sumakay. But of course, ang default natin, since left-hand drive tayo for safety, syempre, ang default natin sa kanan tayo sasakay kasi nandiyan yung sidewalk. But, whenever convenient and safe, pwede ka mamili left or right. Yun, meron ka ditong cup holder and meron pang small space for your gadget. And then here, again, you have your OSB and aircon vent. And meron ka rin dito sa left side.
I want to make mention about the headliner. As you guys always hear from me, bias ako sa mga dark na headliner kasi nga hindi siya ganun kadumihin. But this one, medyo iba siya. Hindi siya dark na black, hindi rin siya white. So parang siyang gray. So parang may bago akong preference, no? Kasi hindi siya, yung color niya medyo light pero not as light as white na magiging dumihin. And hindi rin siya masyadong madilim. Diba? Parang gusto ko to, yung color niya. So, this is the key fob of the VF MPV 7, no? So, basic lang din, key fob niya. Meron siyang, ayan, logo ng VinFast. And then, unlock button. And then, unlock ng tailgate. And then, lock button. Alright? And then, andito makikita mo, meron pa siyang physical, yung mechanical key na nakatago rito. Huwag natin buksan. In case of emergency, na hindi mag-work yung electronic lock niya, ayan, dito mo pwedeng ipasok yung mechanical key. Andito. Yung key nandito sa pocket ko, hindi ko na kailangan pindutin. Press ko lang to. Yun. Nag-unlock na siya. So, auto-fold din yung side mirror. Nice! Tara, pasok na tayo. Oh, yan. Leather na. Although, sabihin natin, di ba, this is really basic. Basic lang yung car. You know, an efficient EV that can take you from point A to point B. Pero, tingnan mo naman, hindi naman siya ganun ka sobrang basic sa una mong tingin. Di ba? From a distance, kanina, akala ko, soft touch material. Hindi, it's plastic. It's plastic. Pero tingnan mo yung texture. Maganda. Dito, it's leather, plastic, and controls for your door locks, power windows, and ito yung door handle natin. Right? Tapos merong aluminum accent. Sir Marvin, Speaker. may speaker to, ano? Yes po. Tapos itong black na to, design lang naman design to. lang, yes. Okay. And then here, storage, plastic. Okay naman. Tara, pasok tayo. Pag upo natin dito, so naka-open na yung big screen, pero hindi pa yan ready to go. Ang kailangan mong gawin, step on the brakes. Pag step mo, ayan, nag-initialize na siya and nakalagay na dyan, ready. You're ready to go. So, teka, asan ang cambio? So, nandito yung cambio niya. Ito, yung electronic shifter niya nandito, stock, behind the steering wheel. Ayan, so, basic lang naman to, very simple, parang Tesla actually. So, reverse, neutral, and drive. And then yung P, pipindutin mo lang dito. P for park. And the usual, conventional setup ng stock, andito yung turn signal mo, right? And then, andyan din yung for the headlights. Ayan. And wiper, etc. Dito sa kanan, andyan yung cruise control mo. And this is for your phone and different modes. Ayan. Radio, Bluetooth, USB media. Kung anong gusto mong i-play habang nagda-drive. And then dito to control your music, no? Yes. So, Panglipat, pang yeah. volume. Pang scan, tapos previous track, next track, and yeah. Madali lang din naman maintindihan. Now, the steering wheel itself, magaan. Guys, nakapark kami ha, steady yan ha. One hand lang ako. Sir Marvin, na-adjust ba yung nito, steering? I mean, malambot, matigas? Ganyan. Fix po siya na ganyan. Naka-fix na ganito? Yes. Okay lang. Kasi comfortable naman to eh. Okay. So, pero, sinasabi ni Telescopic. Sir Marvin, adjustable pa rin siya. Yes. Yan, look. So, tilt, na-adjust yung tilt, Hatak. and then, telescopic. Ang gaan. Hindi ko kailangan si Madam Pea. Hawak ko na yung camera, ako pa nag-adjust. Sir Marvin, anong size nitong screen na to? Bale, yung screen natin is 10.5 inches. 10.5? Yes. Okay. Tapos, meron naman tong reverse camera, di ba? Ayun, medyo pa lang siya ng software. I-update pa siya sa casa. Kasi, So, may kailangan na firmware yes, actually, kakadating lang nito kahagabi ng 8 p.m. Okay. Kaya ayun. Okay. I-update Ganoon naman for yan eh. update pa lang siya. Yeah. Karamihan naman,
parang pag bumili ka ng gadget, bumili ka ng phone, Hmm. pagdating out of the box, kailangan mo i-update yung firmware. So, software update lang yon. So, don't worry guys. Okay? So, ayan yung mga controls. Ayan yung camera niya. Ayan yung camera. So, kasama yan dun sa firmware update. Ayun, may pang-lock. So, nandito na lahat. Wala kang extra instrument cluster dito. Nandiyan na lahat. So, sample lang. To adjust the side mirrors, kailangan nakapi ka, no? And then, press mo to. And then, select mo kung left or right. So, para makita natin agad dito sa left side. Ayan. So, nakaselect na yung left, gagalawin mo to dito para ma-adjust. Pero right now, naka-fold. Unfold muna natin. Unfold. Ayan. So, naka-unfold na siya. Tapos, nakaselect din yung left, di ba? So, dito ka na ngayon mag-adjust. Ayun. Left. Right. Ayun. Nice. So, overall, pati dito sa dashboard, very clean and minimalist lang talaga yung design, no? Again, plastic lang yan, pero from a distance, mukha siyang soft touch material dahil sa texture, no? And then, meron siyang design dito. And then, what else? So, down here, very clean na slim line dito. Parang nakatago yung aircon vent. No? Akala mo may aircon vent na nakatago dito, no? Parang Tesla. So, eto, may dalawang aircon vent ka sa gitna. May aluminum chrome accent. Malinis. So, andun din yung aircon vent sa kanan. And then down here, meron kang storage. Sir Marvin, wala namang walang wireless charging dito. Wala po, sir. Oh, for this price point na ba naman, maghahanap ka ng mga ganon. 1.2. So anyway, cup holders and then storage. Oh, dito yung soft drinks mo, dito yung large fries. 'Di ba? BFF fries. And then ayan, may another storage ka dito. So pwedeng sa'yo to, sa driver. Tapos, kay Madam Pea dito. Ito naman yung kanyang center console box. Uy, gusto ko rin yung design niya. I like this design. Hindi ko nasasabihin yung brand Pero di ba, ito yung binibida ko rin doon sa isang brand na maganda ang design kasi wala nang lock, wala nang additional na kung ano-anong ikakabit mo dyan. No complicated design. Very simple lang. So, nandyan yung magic niya dyan sa hinge niya dyan. So, kahit saan mo siya iwanan, firm siya and hindi siya maalog. And let's look inside. Maluwag. Mahaba na malalim. Oh, malalim oh. Nice. Yung driver seat, manual yung adjustment niya. Ayan. And then, na-adjust mo rin forward and backward. And then, meron kang tunnel dito na storage. Gustong-gusto ko talaga. Etong mga bagong design ng mga sasakyan talaga. Gustong-gusto ko na nilagyan nila ng tunnel dyan na ma-maximize yung space. And then, ayan, may dalawang USB ports ka for charging and then meron kang 12-volt socket. Nice, maganda. And look at the leather. Malambot talaga. Pag umupo ka, para kang umupo sa sofa kasi lumulubog ka eh. Ayan o. Pag upo ko talaga, lumulubog yung pet ko. Tapos eto, ganun din sa likod, sandalan. Diba? Maganda. Guys, for this price point, maganda yung quality. Ayan. Alright guys, so like I said, quick tour lang tayo. Pasensya na, hindi tayo makapag-test drive kasi walang available na test unit for now. Hopefully, in the near future, kontakin natin si Marvin. Magta-test drive tayo, makapagawa tayo ng Pro test drive. So guys, if you are interested, andyan ang number ni Marvin, ilalagay ko sa screen. Kontakin nyo siya. Nandito siya sa VinFast Gilmore. Yes. Techie. Lahat ng features, lahat ng tanong ko nasagot. Marunong, alam niya yung product niya. Thank you. Thank you, bro. Alright? So thank you so much, Marvin. Alright? Alright guys, thank you for watching. As always, please drive safe. Bye. Guys, we closed 2025 strong. We now have almost 38,000 teammates sa YouTube, more than 17,000 sa Facebook, at dumadami na rin tayo sa TikTok and Instagram. Thank you. Thank you so much for riding with us.
Ngayong 2026, we will bring you more Pru test drives na inaabangan ninyo. Kaya kung hindi ka pa kasama, mag-subscribe at mag-follow na kayo to officially join the team. Marami pa tayong pupuntahan ngayong taon. Let's go, team!